Sa mga nakakatandang henerasyon dyan, pamilyar sa inyo ang kending ito. Kalimitan kulay cream na matamis at matigas. Dito sa Santa Maria sa Ilocos Sur kung saan ito nagmula, ang paggawa nito ang siya pa ring nagpapatamis ng buhay naming mga Ilocano. Ang tawag namin dito, balikutsa. Ang paggawa ng balikutsa, heirloom o pamanang recipe raw ng pamilya ng Mrs. ni Celestino na si Marilu. Manipod pa idi ubingak na mulatak mo nga daytoy ke balikutsa mo ti trabaho ti naganak kanya ko. More than century na siguro pinagpasapasahan sa mga ninono hanggang kami ngayon. Kada araw, 3 hanggang 5 trailer ng tubo ang ibinabagsak sa paggawaan ni na Celestino. Pag puno na yung isang trailer, tansyado na namin na meron ng 200 liters yon. Para ma-extract o makuha ang katas ng tubo na siyang pangunahing sangkap ng balikutsa. Isinasalang nila ito sa makinang ito na mas matanda pa raw sa kasarinlan ng Pilipinas. Ibig sabihin, mahigit 126 years old na ang dadapilang ito. Hindi ko na naabutan yan pero may nakikita ako dyan na petsa na may 1884. Kalabaw talaga ang nagpapagana noon ng dadapilan. Noon pagkalabaw ginagamit namin, inaabot kami ng 3 hanggang 4 na oras. Pero para gawin mas mabilis, traktora na ngayon ang ginagamit. Mga 45 minutes hanggang 1 hour na lang. Ang napiga o nakolektang katas ng tubo, isinalang sa isang malaking kawa sa loob ng 3 oras. Para makatipid, ang pinagpigaan ng tubo ang ginagamit nilang panggatong. Yun ang talagang sikreto na para hindi masunog yung niluluto namin balikutsa. Hindi nagkakaroon ng bagay ito. At kapag ang mixture para ng salamin, pwede na itong hanguin. Ang nalutong katas ng tubo, pinalamig sa mga banga. Cooling area namin. Tubig yan para mas madali siyang lumamig. Pinapaikot yan para hindi didikit doon sa loob ng banga yung karamel. Ang trabaho itong banga, magiging yung liquid to solid. Ang pinagbanat o yung pinalamig na katas ng tubo. Babanatin ito ng babanatin hanggang ang kulay pulang pinagbanat lumambot at maging puti. Nalagyan namin stainless din na bako na ginawa namin para sa sabitan siya. Ito pinupulsuhan namin. Pag medyo malambot na siya, okay na. Sunod itong pokortihan ng hugis tenga at saka ibibilad sa loob ng 3 araw. Lalagyan na namin sa cellophane. Ang balikutsa na ibibenta, 3 pesos kada piraso. Murang-mura kung tutuusin para sa napakatagal at napakahirap na proseso ng paggawa nito. Medyo matamis po siya, pero hindi masyadong nakakaumay. Kahit papano, mas maganda ang buhay ngayon kaysa noon dahil sa balikutsa. Ang pagkain ng matamis ay isang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. Bahagi ito na tinatawag natin na cultural heritage. Ang pag-iibigan ng magsing-irog dito sa Quezon Province, mas lalo raw pinapatamis ng napakalagkit nilang panghimagas na lagi nilang inihahanda tuwing may kasalan. Ano pa kundi ang walang kamatayang
pagkalagkit-lagkit na kalamay. Yung tamis niya, tama lang. Si John, sa tuwing nagdiriwang sila ng kanyang long-time girlfriend na si Sheila ng kanilang monthsary, ito ang kanilang iniluluto. Para po siyang glue. Hindi lang po siya basta malagkit, pero siya po yung nagpapalagkit po sa pagsasama namin. Pero dahil hindi raw kakayanin ni John na lutuin itong mag-isa, humingi siya ng rest back sa mga kaanak at kaibigan niya. Dahil sobrang bigat po nito kapag malapit na po maluto yung kalamay. At dahil maraming puno ng nyog sa Quezon, hindi na sila bumili ng panggata. Yung mga gagamitin po namin mga niyog dito ay kinukuha lang po namin dito sa aming mga bakurat. Kailangan ng mainit na tubig para mas lumabas yung gata ng ating niyog. Sunod na inilagay sa sako na may kawayan sa magkabilang dulo na hinahawakan ng dalawang tao at saka nila piniga ang gata. Ang malagkit inilipat sa batya, minasa, Para mag-mix well po masyado yung ating malagkit. at saka binilog-bilog. Para po mas mabilis pong maluto. Sa talyasi, nagtunaw ng pulang asukal at saka isinama ang gata. At para hindi ito masunog, dapat walang tigil sa paghalo. Pagkakulo, isa-isa nang inilagay ang mga binilog na malagkit na bigas. Ang palatandaan nila para malamang luto na ito. Kapag ang malagkit, nagbibitak-bitak na. Pero hindi pa ito ang kalamay, kundi ang tinatawag pa lang nilang patabol. Parang style palitaw po siya. Pwede na po natin siyang kainin. Ang mga patabol, hinango mula sa talyasi at saka dinurog. Habang ang naiwang mixture ng asukal at gata sa talyasi na tinatawag naman nilang santan, tinimplahan ng condensed milk at peanut butter. Lalagyan po ng vanilla for dagdag aroma. Nung kumulo, muling inilagay dito ang minasang patabol at ang pinakahuling proseso na siya rin daw pinakamahirap at nakakapagod ang haluing mabuti ang patabol at santan para maging ganap na kalamay. Kaya dapat dalawa raw talaga ang naghahalo nito. Doon na po mararanasan yung sobrang bigat kasi po nagiging solid na po siya. Alas 8 ng umaga sila nagsimula hanggang naabutan na sila ng siyam-siyam. Opo, 9 na oras. Pero sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, Ito po ang kalamay ng Quezon! sa huli, sa kasalan, sa tikiman din ang tuloy. Huwag po sobra-sobra. Ang pinaka nire-recommenda nga lang po natin ay parang sukat po na kalahati ng ating palad. Dahil pag sumobra po, tataas po yung ating mga blood sugar. Sa tagal at komplikadong gawin ng mga panghimagas na ito, sigurado kahit pa yung mga mahirap pasayahin, hindi magdadamot ng matatamis nilang ngiti. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.